manliliit siya sa kanyang sarili kagaya noong ipinagpalit ka. Yes. Actually, sa totoo lang, kapag tayo ay ipinagpalit is makakaramdam talaga tayo ng panliliit sa ating sarili, no? Hindi sa panliliit sa mga kalalakihan, no? Kundi sa buong pagkatao natin. And yes, isa rin po yan sa napagdaanan ko, lalong-lalo na kapag yung hiwalayan or yung issue ay niloko ka, no? Na yung buong akala mo is hindi niya makakaya or hindi niya magagawa sa iyo ito. But sa isang iglap, ito ngayon, kaya niya palang sirain yung tiwala mo. So napakasakit, no? So dito na rin kung minsan na papasok yung maraming katanungan sa ating sarili na, uy, bakit niya ako tinapon na parang ganito na lang, no? Ipinagpalit niya ako sa iba, kapalit-palit na ba ako? No, wala na ba akong kwenta? No, kung minsan is parang lalong-lalo na sa mga kababaihan, no, ipinagpalit ka sa ibang babae din, is parang mafe-feel mo na parang mandidiri ka rin sa sarili mo eh. And kung minsan sinisisi natin yung sarili natin, sinasaktan natin yung ating sarili, na kasi wala tayong kwenta, no, na akala talaga natin is parang down na down tayo. No, na parang hindi na rin tayo mabubuhay or parang wala ng kwenta yung buhay natin, no, dahil niloko tayo or ipinagpalit. So yun talaga ang mararamdaman natin. But bago ang lahat mga utol, unang sa lahat, ang lahat-lahat din naman ng ito ay hanggang sa maling paniniwala mo lamang. Yes, lalong-lalo na kapag nakikinig tayo sa partner na nagloloko sa atin, ay of course, mas papanigan niya talaga or mas sasalbahin niya yung kanyang sarili. No, kaya ang dami mong maririnig na pambabaliktad na mas ipapalabas ng taong ito na ikaw talaga yung may kasalanan, ikaw yung may pagkukulang kung bakit niya nagawa ang lahat-lahat ng ito. So once if you give them a chance na pakinggan, ay talagang isa ito sa mafe-feel mo, no, na parang galit na galit ka rin sa iyong sarili eh. Talagang magagalit ka sa iyong sarili. Ano ba ang mga pinagagawa ko? Bakit kasi hinayaan ko siya? Bakit kasi binaliwala ko siya? Panliling lang lamang yun, utol. Yun ang hindi mo alam. Akala mo talaga totoong totoo. Binabaliktad ka lang ng partner mo. Kasi once na yung taong nagloloko ay lahat ng maririnig mo dito, asahan niyo po, utol, puro na po yan pagsisinungaling. No? Defense mechanism ay babaliktarin ka ng taong ito para hindi rin siya maka-feel ng konsensya. Na para ikaw talaga ito yung manlulumo, parang ikaw ito yung babagsak, no? Yung value mo. Sa pamamagitan talaga na manipulahin ka ng taong manloloko. So kung ikaw naman naniniwala, nakikinig, ay talagang mag-iiba yung pananaw mo eh. Noong naakala mo talaga is totoo, kaya ito ngayon diring-diri ka sa sarili mo, nanliliit ka sa iyong sarili, sa iyong halaga. Pero still, utol, walang nagbago sa'yo. Kung alam mong napaka-high value mo na tao simula noon pa, ay still, ganun ka pa rin. Ikaw at ikaw pa rin yun. Nililinlang ka lang ng partner mo. Binobola ka lang ng partner mo. Inuuto ka lang, pinapaikot-ikot ka lang ng partner mo na, take note ha, manloloko. Normal po yan. No? Naggagawin talaga yan ng isang manloloko. Kaya hindi rin recommended na makikinig ka or bigyan mo siya ng chance na pakinggan yung taong nagloko sa'yo. Kasi wala ka talagang ibang maririnig dyan kundi puro kasinungalingan. And puro lang talaga na mas papanigan niya yung kanyang sarili. Dedepensahan niya rin talaga syempre yung kanyang sarili. Kaya if ever you, wag mo na siyang bigyan ng chance na makapag-explain pa sa'yo. And huwag mo na siyang pakinggan. Okay?
So, still ikaw pa rin yan na matatag. Ikaw pa rin yan na mataas yung level ng confidence. Ikaw pa rin yan na noon is parang kung nagagawa mo sa kanya ang lahat-lahat ng lahat, no? Na nagagawa mo para sa inyong relasyon, binigay mo ang lahat-lahat is kung nakaya mong gawin yun sa kanya, kaya mo rin itong gawin sa sarili mo. Ibig sabihin talaga is isa ka. No, isa ka sa merong halaga na nagpapaunlad ng inyong relationship. No, kaysa sa doon sa partner mo na walang kwenta. Na wala namang halaga. Binabaliktad ka lang talaga actually. Okay? So ito ngayon, may sekreto tayo dyan or tanging technique kung gusto ninyo na ma-feel niya rin yung panliliit sa kanyang sarili. Kagaya ng naramdaman mo noon nung time na ikaw ay ipinagpalit. Gusto mo ba yon? Yes, Kuya Kiko. So ito po ang gagawin natin. Kapag damor mo siyang hinahabol-habol, palagi kang nagpaparamdam, nagiging dependent ka pa sa desisyon niya, andyan ka pa rin nakikinig, nagre-response, sumasagot, naghihintay kung ano yung magiging plano niya or desisyon niya. Hindi po manliliit yung taong yun. Mas lalo mo lang siyang pinapalakas. Yes. And mas lalo niyang mafe-feel na, ito lalaki din ako eh. Kapag hinahabol-habol kami ng babae, kahit niloko na namin, ay mas lalo pa kaming lalakas. Uy, ang pogi ko talaga. What? Yes, grabe yung karisma ko. Na kahit lulokohin ko pala ang mga babaeng ito, ay patay na patay pa rin sila sa akin. Hindi nila ako nakakalimutan. Ayaw nila akong pakawalan. See? Kaya, mas lalong magle-level up yung ego namin. Na isa rin ito sa magpapahirap sa'yo na pabagsakin siya. Kasi habol ng habol kay. Kaya masyadong malayo utol na makakamit mo yung hinahangad mo na siya ay manghihina or manliliit sa kanyang sarili. Hindi po yan mangyayari kapag nandyan ka pa rin habol ng habol. Oh. Kasi Kuya Kiko, mahal ko siya eh. Yes, given na mahal mo siya pero may kailangan tayong gawin eh. No, meron kasi mga pagsubok utol na kailangan din natin kumilos. Hindi yung hahayaan na lang natin yung taong yon pero mananatili ka pa rin or kakapit ka pa rin sa nararamdaman mo dahil mahal na mahal mo siya. Katangahan po yan. Tandaan mo, magiging tanga ka talaga dito. Gusto mo ba yon? So kung ayaw mong mangyari ito, pues kailangan mo ring may gawin ka para sa iyong sarili. No, kahit anong gagawin natin or kahit wala tayong ginagawa and pilit nating gustong pabalikin yung taong yon, and puro lang tayo panalangin ng panalangin and kung ano-ano pa dyan, no? Na sumasandal lang tayo sa kung ano-anong bagay, sa mga love potion, no? Sa mga manggagamot is walang mangyayari kung hindi ka kikilos utol. Yes! So kailangan mo talagang takpan muna ng takip ng kaldero o kahit ano pang itatakip mo dyan. No? Nahayaan mo muna, wag mo munang paigtingin yung nararamdaman mong mahal na mahal mo siya. I-set aside mo muna yan. No, wag mo munang pakinggan ang iyong puso. Dahil ito ang gagawin natin utol. Walang iba kundi kabaliktaran ng sinabi ko kanina. Wag na huwag mo siyang habulin. Tiyak, mafe-feel ng taong yon na wala siyang kwenta. No, mafe-feel niya talaga na walang naghahabol sa taong manloloko. Kahit gaano pa siya kagwapo, kahit gaano pa siya kamapera, kahit gaano pa kalaki ang kanyang kamote, is once na pagloloko ang ginagawa ng taong ito, ay walang maghahabol na babae. Yan po ang pinapakita natin dito. So yes, and syempre kung hindi ka naghahabol, hindi ka na nagpaparamdam dahil nga manloloko siya, halimbawa ako, manloloko ako, is instead na mafe-feel ko na poging-pogi ako sa sarili ko, is hindi. No, kundi, uy, teka lang. Wala, hindi sila naghahabol. No, so dito po manliliit, manghihina, makakaramdam ng panliliit yung isang tao na manloloko kagaya nung naramdaman mo nung time na ikaw ay iniwan. Kabaliktaran kasi utol, yung nafe-feel natin na gusto nating gawin, uy, no? Gusto ko siyang i-win back, gusto ko siyang habulin, niloko ako, gusto kong agawin yun sa babaeng yun. Yun ang gusto natin, yun ang automatic talaga.
na gusto nating gagawin pero baliktad pala ang karapat-dapat na kailangan nating gagawin. Hindi pala yun ang tama, kundi yung tama is kung ano yung naiisip natin na gusto nating habulin ay huwag pala dapat habulin. Nagre-represent din ito, utol, na meron kang pagpapahalaga at saka respeto sa iyong sarili. Na hindi ka natitinag sa kahit anumang sinasabi niyang paninira sa pagkatao mo. Wala akong pakialam sa mga sinasabi niya. Kilala ko ang sarili ko. No, bahala sa dyan. Alam ko sa sarili ko na mahalaga ako at saka mataas yung value ko. Hindi ako magpapa-apekto. Bahala sa dyan. No? Ang mangyayari sa ngayon is siya yung pababagsakin ko. Hindi ko siya hahabulin. Bahala siya. Ano siya, gold? 'Di ba? Na kung hahabulin ko yung taong ito, tiyak sasakit at sasakit na lang yung ulo ko dito. Yes, kasi nga niloko ka eh. May lamat na kumbaga pa. Na sa unang pagkakataon, pinagkatiwalaan mo yung taong ito, so niloko ka. Ito pa kaya sa pangalawang pagkakataon na meron ng nangyari na niloko ka? No, magiging toxic na lang yung relationship ninyo. So that's why, utol, atrasan nyo po. Sigurado, manliliit po yung taong manluloko once na hindi nyo po hinahabol-habol at saka hindi na kayo dumidepende sa magiging desisyon niya, na hindi na kayo naghihintay sa pagpanumbalik niya, kundi nag-decide ka kaagad, tinuldukan mo kaagad-agad. Yes, kung yan ang gagawin mo, utol, tiyak makakamit mo yung hustisya na, uy, nasaktan ako noon, ito ngayon, nasaktan din siya. It's a tie. Yes, but ikaw pa rin yung panalo dito kasi nakawala ka sa taong sakit sa ulo. So ngayon yung babae niya at saka siya, bahala sila. Sigurado, hindi rin yan magtatagal kasi nga yung lalaki na kinuha ng babae sa'yo ay isang manloloko. Tandaan mo yan, manloloko. Nakuha. So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Mag-ingat kayo, maraming salamat talaga. God bless and babush!